Ang unang niyebe ay bumagsak sa lungsod noong gabi ng Disyembre. Ang lamig ay dumadaloy sa aking mga buto habang naglalakad ako papunta sa isang Christmas charity event na matagal ko nang pinlano. Hindi ko akalaing ang simpleng pagtulong sa kapwa ay magdadala sa akin sa isang kwento na magpapabago sa aking buhay. Sa loob ng isang mainit na bulwagan, naghalo-halong tunog ng tawanan, musika at mga usapan ang bumati sa akin. Ang mga ilaw ay tila mga bituin sa kalangitan, kumikislap at nagbibigay ng kakaibang init sa malamig na gabi. Habang naglalakad ako sa gitna ng mga tao, napansin kong may isang babae na tila balisa, nakatayo sa tabi ng isang Christmas tree. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kakaibang kislap na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang tasa ng mainit na tsaa. Mukhang kailangan mo ito, sabi ko, sabay abot sa tasa. Nagulat siya, ngunit ngumiti. Salamat, tugon niya at sa isang iglap, parang naging magaan ang kanyang pakiramdam. Nagpakilala siya bilang Mia, isang voluntaryo sa event. Kami ay nag-usap at nalaman kong pareho kami ng layunin. Pareho kaming narito upang magbigay ng saya sa mga bata sa pamamagitan ng mga regalo at mga laro. Sa aming mga kwentuhan, unti-unti kong naramdaman ang koneksyon sa pagitan naming dalawa. Parang may magnetong humihila sa akin papalapit sa kanya. Sa gitna ng kasiyahan, may isang bata na tumakbo patungo sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at sa likod niya ay isang lalaki na tila galit na galit. Kailangan mo akong tulungan, bulalas ng bata sabay kapit sa aking braso. Nagulat kami ni Mia, ngunit walang pag-aalinlangan, kami ay tumulong. Agad kaming lumapit sa bata at tinanong kung ano ang nangyari. Ang lalaki na nagpakita ng galit na ekspresyon ay nagsabi sa amin na ang batang ito ay nawawala sa kanyang pamilya. Agad naming kinumpirma kung tama ang sinabi ng lalaki, ngunit ang bata ay tumanggi at nagsabi na hindi niya kilala ang lalaki. Ang sitwasyon ay naging tensyonado at ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-usap-usap. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong kailangan kong protektahan ang bata. Tinanong ko si Mia, ano ang dapat nating gawin? Nagkatinginan kami at doon ko nakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangan nating malaman ang katotohanan, sagot niya. Habang sinusubukan naming maayos ang sitwasyon, ang lalaki ay biglang tumalikod at tumakbo palabas ng bulwagan. Naiwan kami ni Mia na naguguluhan kasama ang bata na nanginginig sa takot. Sa isang iglap, nagbago ang takbo ng event. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa amin, nagtatanong kung ano ang nangyari. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa paglingon ko kay Mia, nakita ko ang kanyang tapang at kakayahan na umisip ng mabilis na solusyon. Isa itong katangian na hindi ko karaniwang nakikita sa iba. Sa kabila ng lahat, naroon ang pakiramdam na may bumubuo sa pagitan naming dalawa. Ngunit ang tanong ay, paano magbabago ang lahat dahil sa di inaasahang pangyayaring ito? Ang malamig na simoy ng hangin at ang makukulay na ilaw sa paligid ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa akin habang ako'y naglalakad sa tabi ni Mia. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagkikita namin sa Christmas charity event ay magdadala sa akin ng kakaibang saya at pananabik. Parang kahapon lang, magkaibang mundo ang aming ginagalawan. Ngunit ngayon, tila ba magkasangga kami sa isang misyon. Habang kami namamahagi ng mga regalo at pagkain sa mga bata, napapansin ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagtawa ay tila musika na umaalingaw-ngaw sa aking puso. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing siya ay titingin sa akin na para bang may lihim kaming sinasabi sa isa't isa. Anong iniisip mo? Tanong niya habang kami nagpapahinga sa isang tabi.
hawak ang may init na tasa ng tsokolate. Wala naman, sagot ko, kahit ang totoo'y iniisip ko kung bakit parang ang bilis ng tibok ng puso ko sa tuwing siya'y malapit. Alam mo, hindi ko inaasahan na magiging ganito kasaya ang event na ito, ani Mia, sabay higop sa kanyang tsokolate. Parang ang dami kong natutunan, hindi lang sa mga bata kundi pati na rin sa sarili ko. Tulad ng ano? Usisa ko, interesado sa kanyang sasabihin. Tulad ng, hindi mo kailangang maging perpekto para makatulong sa iba. Minsan, sapat na ang puso at intensyon, sagot niya. Tinitigan ako ng diretso sa mga mata na para bang hinahanap ang katotohanan sa likod ng aking pagkatao. Napangiti ako. Tama ka, at minsan may mga tao talagang dumarating sa buhay natin sa hindi inaasahang pagkakataon para magbigay ng liwanag. Nagpatuloy ang gabi sa pagitan ng mga tawanan at kwentuhan. Nalaman ko na si Mia pala ay isang guro sa elementarya at ang kanyang hilig sa pagtuturo ay nagmumula sa kanyang sariling karanasan bilang isang batang nangangailangan noon ng gabay at inspirasyon. Ikinuwento ko rin sa kanya ang aking mga pangarap at kung paano ako napadpad sa charity event na iyon. Alam mo ba, sabi ni Mia habang naglalakad kami pauwi, ang saya ko na nakilala kita. Parang may bago akong kaibigan. Kaibigan, isang simpleng salita, ngunit sa mga oras na iyon, nagdala ito ng kakaibang kirot at saya sa aking puso. Oo, kaibigan. Subalit may bahagi sa akin na umaasa ng higit pa doon. Habang papalapit kami sa kanto kung saan kami maghihiwalay, hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot. Salamat sa gabing ito, Mia, sabi ko, pilit na isinasantabi ang nararamdaman. Sana maulit pa ito. Ngumiti siya at sa ilalim ng mga ilaw ng poste, nakita ko ang pag-alon ng kanyang buhok sa hangin. Oo naman, paalam na muna sa ngayon, sabi niya at lumingon na siya palayo. Habang tinitingnan ko siyang papalayo, may biglang pumasok sa isip ko. Mabilis akong humabol at tinawag siya. Mia? Lumingon siya, tila nagtataka. Bakit? Naghintay ako ng ilang segundo, sinusubukan kong buuin ang tamang mga salita. Gusto mo bang magkape minsan? I mean, ngayong wala ng mga regalo at pagkain na ipamimigay, baka gusto mo lang mag-relax? Ngumiti siya at sa kislap ng kanyang mga mata, nakita ko ang posibilidad ng bagong simula. Oo, gusto ko yan. Nang bumalik ako sa aking sasakyan, hindi ko maiwasang isipin kung paano sa isang simpleng event ay nabago ang aking pananaw sa maraming bagay. At habang pinapakinggan ko ang paggalaw ng makina, may dumating na mensahe sa aking telepono. Mia, salamat ulit. May gusto sana akong sabihin sa iyo kanina, pero baka sa susunod na lang. Ingat ka. Napaisip ako sa kanyang mensahe. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Sa kabila ng saya, naroon ang palaisipan na nakabitin sa ere. Hindi ko alam, pero sigurado akong ang coffee date na iyon ay hindi lang basta magkape. Sa likod ng kanyang mga ngiti at mga kwento, alam kong may nakatago pang mas malalim na dahilan kung bakit kami pinagtapo ng pagkakataon. Ang lamig ng Disyembre ay tila isang yakap na bumabalot sa akin habang naglalakad ako sa makulay na kalsada ng bayan. Ang mga ilaw ng Pasko ay tila mga bituing bumaba sa lupa, nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Sa bawat hakbang ko, bumabalik sa aking alaala ang mga nangyari sa Christmas charity event ilang araw na ang nakalipas. Sino ba ang mag-aakala na sa gitna ng abala at pagmamadali ay makikilala ko si Mia? Bilang isang estranghero sa kanyang buhay, hindi ko rin maintindihan kung bakit ang damdamin ko'y tila nag-uumpisang umusbong para sa kanya. Ang nangiti niya, ang kanyang mata na kumikislap tuwing nagkukwento siya, pati na ang kanyang tawa na tila musika sa aking pandinig. Lahat ng ito ay nag-iwan ng bakas sa akin. Nang araw na iyon, kami ni Mia ay nagkasama sa pagbabalot ng mga regalo. Ang kanyang kasiglahan ay nakakahawa.
Bawat oras ay puno ng tawanan at kwentuhan. May mga pagkakataon pa nga na hindi ko maiwasang titigan siya habang siya ay abala sa kanyang ginagawa. Sa isang iglap, ang mundo sa paligid naming dalawa ay parang nawala at ang tanging mahalaga na lamang ay kami. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, alam kong may mga bagay na hindi ko pa alam tungkol sa kanya. Ang kanyang mata, kahit puno ng saya, ay may taglay na kirot na hindi ko maipaliwanag. Minsan, sa gitna ng aming pag-uusap, napapansin ko siyang natutulala, tila may iniisip na malalim. Lumipas ang mga araw at patuloy ang aming pag-uusap sa pamamagitan ng text. Sa bawat mensahe, mas lalo kong nakikilala si Mia. Isa siyang guro sa lokal na paaralan, may malasakit sa kanyang mga estudyante, at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal sa kapwa. Nalaman ko rin na siya ay nagmula sa isang bayan sa timog kung saan siya lumaki kasama ang kanyang lola. Ngunit, sa kabila ng mga kwento niya, ramdam ko pa rin ang distansya sa pagitan naming dalawa. Parang may pader na hindi ko pa mabuwag. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Kailangan kita makausap, may isang bagay akong nais sabihin. Agad kong naramdaman ang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang sasabihin niya? May nangyari ba? Sa kabila ng mga tanong sa aking isip, mas nanaig ang aking pagnanais na makasama siya. Nagpasya kaming magkita sa isang maliit na kafe na malapit sa parke. Pagdating ko roon, nakita ko siya na nakaupo sa sulok, mukha siyang balisa. Nang makita niya ako, sinubukan niyang nangumiti ngunit hindi niya maikubli ang lungkot sa kanyang mga mata. Umupo ako sa kanyang harapan, ramdam ang tensyon sa pagitan namin. Mia, ano ang nangyari? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Humingas siya ng malalim bago nagsalita. May isang bagay akong hindi nasabi sa iyo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero kailangan mong malaman. Sa kanyang pag-umpisa, biglang bumalik sa akin ang alaala ng kanyang mga malalim na pag-iisip, ang mga pagkakataon na tila may iniindi siya. Ramdam ko ang bigat ng kanyang damdamin at ako'y nanatiling tahimik, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Ang lola ko, ang nagpalaki sa akin, ay may sakit ngayon. Matagal ko nang gustong umuwi sa amin, pero hindi ko magawa dahil sa trabaho at sa mga responsibilidad dito. Ngunit ngayon, kailangan ko na talagang bumalik sa bayan namin. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Ang mga salitang iyon ay tila mga palaso na tumama sa aking puso. Alam kong darating ang araw na ito, ngunit hindi ko inaasahan na ganito ito kabilis. Ang takot na mawala siya sa buhay ko ay unti-unting bumabalot sa akin. Ngunit sa likod ng sariling pag-aalala, alam kong kailangan niya ng suporta sa oras na ito. Maiintindihan ko, Mia, sagot ko, kahit na ang puso ko'y nalulunod sa lungkot. Gagawin mo ang tama, ang pamilya mo ang dapat mong unahin. Ngumiti siya, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Salamat, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, pero gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay sapat na para sa akin upang maipadama sa kanya na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng posibilidad na magkalayo kami, ang damdamin ko para sa kanya ay hindi magbabago. Ngunit bago kami maghiwalay ng gabing iyon, may isang bagay na nagyari na hindi ko inaasahan. Sa aming pag-alis sa kafe, biglang may narinig kaming malakas na tunog mula sa kalsada. Ang mga tao ay nagkukumahog at sa isang iglap nakita ko si Mia na natumba. Mia! Sigaw ko habang mabilis kong nilapitan siya. Ang kanyang mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay tila walang buhay. Ang aking puso ay pumintig ng malakas, puno ng takot at pag-aalala. Sa gitna ng kaguluhan, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang lamig ng Disyembre ay mas nararamdaman ko habang papalapit ang gabi. Ngunit sa kabila nito, parang may kung anong init na bumabalot sa akin.
Nakatayo ako sa gilid ng plaza kung saan ginaganap ang Christmas charity event. Pinagmamasdan ang mga kumukutitap na ilaw at mga taong abala sa pamimigay ng mga regalo. Nakangiti akong naglalakad habang pinagmamasdan ang mga bata na masayang nagbubukas ng kanilang mga regalo. Sa bawat hakbang ko, naiisip ko siya. Siya na hindi ko inaasahang makikilala at magiging espesyal sa aking puso sa isang di inaasahang pagkakataon. Hey, nandito ka na pala, bati ni Mia, ang babaeng nakilala ko sa event na ito. Hindi ko inaasahan na sa isang simpleng pagtutulungan para sa charity event ay makakasalubong ko siya. May kung anong koneksyon na nabuo sa pagitan namin mula nang magtulungan kami sa pag-aayos ng mga donasyon. Oo, ayokong palampasin ang huling gabi ng event, sagot ko habang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila kumikinang sa liwanag ng mga Christmas lights. Habang nag-uusap kami, nagbalik tanaw ako sa mga nakaraang araw mula nang magkasama kami. Si Mia ang tipo ng tao na kayang magdala ng liwanag sa kahit na pinakamadilim na sulok ng buhay ng isang tao. Masayahin, palakaibigan at puno ng pag-asa. Mga katangiang hinangaan ko sa kanya. Alam mo ba, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang kinalabasan ng event na ito, sabi ni Mia. Akala ko noon, simpleng pagtulong lamang ito, pero ngayon, parang ito na ang magiging simula ng mas marami pang bagay. Napangiti ako sa kanyang sinabi. Ako rin, hindi ko inaasahan na may makikilala akong isang taong katulad mo rito. Nagpatuloy ang aming pag-uusap habang tinutulungan namin ang ibang mga volunteer sa pamimigay ng pagkain at mga regalo. Sa bawat sandali, pakiramdam ko ay mas lalo pa akong nahuhulog sa kanya. Sa likod ng kanyang mga ngiti at kwento, nakita ko ang isang taong puno ng pagnanasa sa buhay. At trait na noon pa man ay hinahanap ko sa isang tao. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Ngunit sa bawat oras na magkasama kami, tila may kung anong bumubuo sa pagitan namin. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon na nag-uugnay sa aming dalawa. At sa gabing ito, nagpasya akong ilahad ang tunay kong nararamdaman. Mia, tawag ko sa kanya habang naglalakad kami palayo sa ingay ng plaza patungo sa malapit na parke. May gusto sana akong sabihin sa'yo. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at kaunting kaba. Ano iyon, Jacob? Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang kaba sa aking dibdib. Alam kong hindi pa tayo matagal na magkakilala at maaaring magulat ka sa sasabihin ko. Pero gusto kong malaman mo na sa maikling panahon na nakasama kita, naramdaman ko na espesyal ka para sa akin. Hindi siya agad nakasagot. Naramdaman ko ang tensyon sa pagitan namin habang hinihintay ko ang kanyang magiging tugon. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko, ngumiti siya at tumawa ng mahina. Jacob, hindi ko inaasahan na magiging ganito kabilis ang mga pangyayari, tugon niya. Pero sa totoo lang, nararamdaman ko rin ang nararamdaman mo. Parang may kung anong bigat ang nawala sa aking balikat sa kanyang sinabi. Napangiti ako ng malapad at nagpatuloy kaming maglakad. Mas magaan ang pakiramdam. Ngunit sa kabila ng kasiyahang nararamdaman ko, may kung anong bumabagabag sa akin. Isang tanong na matagal ko nang gustong itanong sa kanya ngunit hindi ko magawa. Mia, gusto ko sanang malaman. Nagsimula ako, ngunit bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, biglang may tumunog na telepono mula sa kanyang bulsa. Sandali, Jacob, sabi niya habang sinasagot ang tawag. Habang nagsasalita siya sa telepono, nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa kasayahan, biglang naging seryoso ito. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ibinaba niya ang telepono at tumingin sa akin na tila may sasabihin. Jacob, kailangan kong umalis, sabi niya. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ko, naguguluhan. May emergency sa pamilya. Kailangan kong umuwi agad.
Paliwanag niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-aalala hindi lamang para sa kanya, kundi para sa amin. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita o kung paano na ang magiging takbo ng aming kwento. Ngunit bago siya umalis, lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Magkikita pa tayo, Jacob, bulong niya bago siya tuluyang lumayo. Habang pinagmamasdan ko siyang papalayo, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano ang magiging kahihinatnan ng aming kwento? At sa gabing iyon, sa kabila ng pagdiriwang, naiwan akong nag-iisip at umaasa na sa susunod na Pasko. Magkakaharap pa rin kami ni Mia, hindi na bilang mga estranghero, kundi bilang dalawang taong pinagbuklod ng isang simpleng charity event. Nang magising ako kinaumagahan, ramdam ko ang lamig ng Disyembre na pumapasok sa bintana ng aking silid. Naisip kong sa wakas ito na ang araw ng malaking Christmas charity event na pinaghahandaan namin ng mga kaibigan ko sa loob ng ilang buwan. Ang pagkakakilala ko kay Sarah noong nakaraang linggo ay tila naging isang bagong kabanata sa buhay ko. Isang estranghero na unti-unting nagiging bahagi ng aking mundo. Habang nagkakape sa kusina, hindi ko maiwasang isipin kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ang sorpresang hinanda ko para sa kanya. Mula nang magkasama kami sa mga nakaraang meeting para sa event, unti-unti kong nakilala ang kanyang init ng puso at dedikasyon sa pagtulong sa iba. Isang bagay na bihira kong makita sa ibang tao. May kakaibang saya sa kanyang mga mata tuwing napapag-usapan ang mga beneficiaries ng event na ito. Pagdating ko sa venue, abala ang lahat sa kani-kanilang gawain. Ang mga dekorasyon ay kahanga-hanga, puno ng mga kulay na pula, berde at ginto. Ang mga ilaw ng parol ay kumikislap na tila bituin sa kalangitan. Ang amoy ng mainit na tsokolate at bagong lutong bibingka ay nagdudulot ng kakaibang aliw sa paligid. Nakita ko si Sarah sa malayo, abala sa pag-aayos ng mga regalo para sa mga bata. Nang magtama ang aming mga mata, ngumiti siya sa akin, isang nangiting tila ba may ibig sabihin. Agad akong lumapit sa kanya, dala ang ilang kahon ng mga donasyon. Handa ka na ba para sa sorpresa ko mamaya? Tanong ko habang inaayos ang mga kahon. Ngumiti siya ng may pagkailang. Ano na naman yung plano mo, Daniel? Alam mo namang hindi ako mahilig sa sorpresa. Naku, huwag kang mag-alala. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Tugon ko habang sinubukang itago ang aking kaba. Habang papalapit ang gabi, mas lalong naging buhay ang event. Dumating ang mga pamilya, ang mga bata ay naglalaro at ang lahat ay nagtutulungan upang mangyari ang layunin ng gabing ito. Sa gitna ng kasiyahan, biglang nag-brownout. Nagkaroon ng kaunting takot sa mga tao, ngunit agad namang naibalik ng mga voluntaryo ang kaayusan. Sa dilim, hinanap ko si Sarah. Natagpuan ko siyang nasa gilid, hawak ang isang flashlight at abala sa pagsisigurong ligtas ang bawat isa. Sarah, ito na ang tamang oras, sabi ko sabay abot sa kanyang kamay. Nag-aalinlangan man, sumama siya sa akin patungo sa entablado. Sa pagtapak namin doon, sininyasan ko ang mga kaibigan ko na nakahanda sa kanilang posisyon. Sa isang iglap, nagsindi ang mga solar-powered lights na aming inihanda ng palihim, isang plano para gawing sustainable ang event. Nagliwanag ang buong paligid, mas maliwanag pa kaysa sa dati. Nagsimula ang lahat na pumalakpak at bumalik ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Salamat Daniel, bulong ni Sarah, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, may nagsimulang kumanta mula sa likuran. Isa sa mga batang beneficiaries ang nagbigay ng munting awitin, may hawak na mikropono at kasamang choir. Ang kanyang boses ay tila musika sa aming pandinig, puno ng pag-asa at pasasalamat. Habang nakatingin ako kay Sarah, nakita ko ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, alam ko na hindi lamang ito tungkol sa event. Hindi lamang ito tungkol sa mga bata o sa mga regalo.
Ito ay tungkol sa pagmamahalan at pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng aming ginagawang pagtulong. Ngunit ang lahat ay nagbago sa isang iglap. Isang estranghero ang lumapit kay Sarah matapos ang kantahan. Ang kanyang mukha ay may halo ng pagtataka at pagkakilala. Sarah, ikaw ba yan? Tanong ng estranghero. Natigilan si Sarah at ako man ay nagulat. May kung anong kabang bumalot sa akin habang nakatingin sa kanilang dalawa. Sino kaya ang lalaking ito? At bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Sarah? Sa gitna ng mga ilaw at musika, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Isang twist na hindi ko inaasahan. Sa dami ng tanong sa isipan ko, isa lamang ang nangingibabaw. Ano ang magiging epekto nito sa aming bagong nabubuong relasyon? Habang pinagmamasdan kong mag-usap ang dalawa, ramdam ko ang malamig na hangin ng Disyembre na tila ba nagbibigay ng babala. Ito na ba ang simula ng isang bagong kabanata o ang huli na? Kakalabas ko pa lang mula sa isang workshop na isinagawa namin para sa mga bata sa charity event. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin sa paligid. Puno ng saya ang puso ko dahil sa mga ngiti ng mga batang nakilala ko sa araw na iyon. Hindi ko inasahan na ang simpleng pagtulong ay magdadala ng ganoong kalalim na ligaya sa akin. Pero higit pa roon, ang pagkikita namin ni Mia, ang babaeng estranghero na una kong nakilala sa event na ito, ang nagbigay ng kakaibang init sa aking puso. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng parke, naisip ko ang mga nangyari sa amin ni Mia. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkikita. Isa siyang voluntaryo, tulad ko, na may malasakit sa kapwa. Sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataon na magkausap, para bang may kuryente sa hangin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero alam kong may espesyal sa kanya. Naging mas madalas ang aming pag-uusap at palihim kong hinihintay ang mga sandaling makikita ko siya. Lumapit ako sa isang bench para magpahinga at magmuni-muni. Nagulat ako nang makita si Mia na papalapit. "Nariyan ka pala," sabi niya. Nginitian ako at umupo sa tabi ko. Naisip kong maglalakad-lakad din. Oo, kailangan din ng pahinga. Pagod pero masaya, tugon ko. Hindi ko mapigilang mapangiti habang tinitingnan siya. May kakaibang ningning sa kanyang mga mata na tila nagbibigay liwanag sa madilim na paligid. Natahimik kami sandali, pareho kaming nakatingin sa mga ilaw ng Pasko na nakasabit sa mga puno. Napakapayapa ng paligid at sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang koneksyon namin na hindi ko maipaliwanag. Mia, napansin ko lang, bakit tila masaya ka palagi kapag nandito? Tanong ko, sinubukang basagin ng katahimikan. Hindi ko rin alam, pero parang ang dami-daming magandang alaala ang bumabalik sa akin kapag nandito ako. Para bang sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin. Sagot niya at nakita ko ang kalungkutan sa kanyang ngiti. Nagkaroon ako ng pagnanais na mas makilala siya ang kanyang mga pinagdaraanan, pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sa kabila ng kasiyahan, ramdam ko rin ang bigat na dala niya. Kung may gusto kang ikwento, nandito lang ako. Sabi ko, sinubukang maging mas mahinahon. Sa halip na sumagot, tiningnan niya lang ako, tila sinisigurado kung kaya ko bang tanggapin ang kanyang istorya. Alam mo, minsan mahirap magtiwala, pero salamat sa alok mo, sabi niya at ramdam ko ang sinseridad sa kanyang boses. Nagpatuloy kami sa pag-uusap na tila walang katapusan. Hindi ko na malayang ilang oras na pala ang lumipas, pero sa gitna ng aming pag-uusap, biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging masaya ay biglang nag-alala. Anong nangyari? Tanong ko, nag-aalala. Kailangan ko nang umalis, may emergency sa bahay, sabi niya, hindi mapalagay. Tumayo siya agad at nagpaalam. Pasensya na, pero kailangan ko talagang umalis. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto ko siyang tulungan, pero hindi ko alam kung paano. Mia, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Sabi ko, umaasang makatutulong kahit sa maliit na paraan. Ngumiti siya, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha.
Salamat, pero kaya ko ito, sabi niya at umalis na. Naiwan akong nag-iisip, nag-aalala sa kanya. Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang pinagdaraanan niya? Sa kabila ng aming magandang pag-uusap, bigla na lang kaming naghiwalay. Hindi ko alam kung makikita ko pa ba siya ulit o kung magkakaroon pa ng pagkakataon na mas makilala siya. Habang naglalakad pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari sa amin ni Mia. Ramdam ko ang koneksyon namin, ngunit nababalot ito ng misteryo. Sa kabila ng kasayahan, bumabalot ang pag-aalala sa akin. May tanong sa isip ko na tila hindi ko matatakasan. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Sa gitna ng aking pag-iisip, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Isang mensahe mula sa telepono ko. Binuksan ko ito at nagulat ako sa nabasa kong mensahe. Salamat sa pag-unawa. Sana magkita tayo ulit. Mia, ngunit kasabay ng mensahe ay isang larawan. Isang lumang larawan na nagpapakita ng isang pamilya, ngunit ang nakakagulat, kasama ako sa larawan. Hindi ko maipaliwanag kung paano at bakit. Pero ang larawan na iyon ay tila nag-uugnay sa amin sa isang nakaraan na hindi ko maalala. Ang dami kong tanong, ngunit isang bagay ang sigurado. May nakaraan na nag-uugnay sa amin ni Mia. Ito ang simula ng mas malalim na paghahanap sa katotohanan at hindi ko alam kung ano ang matutuklasan ko sa paglalakbay na ito. Nakatulala ako habang pinagmamasdan si Mia na abala sa pag-aayos ng mga kahon ng regalo para sa mga batang walang tahanan. Hindi ko lubos maisip na sa isang simpleng Christmas charity event ay may makikilala akong taong magpapabago sa pananaw ko sa buhay at pag-ibig. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila hindi ko na nararamdaman sa tuwing nakikita ko siyang nakangiti. Ano sa tingin mo, Adrian? Magugustuhan kaya ito ng mga bata? Tanong niya, hawak ang isang teddy bear na may suot na pulang scarf. Siguradong magugustuhan nila yan, sagot ko sabay ng ngiti. Ang simple at taos-puso niyang katanungan ay sapat na upang magbigay liwanag sa madilim kong mundo. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap habang kami abala sa volunteer work. Hindi ko inaasahan na ang isang estranghero ay magiging malapit sa akin sa ganitong kabilis. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, natutunan kong may dahilan kung bakit kami pinagtagpo ng pagkakataon. Habang patuloy kaming nagtutulungan ni Mia, napansin ko ang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Alam kong may bumabagabag sa kanya, ngunit hindi ko magawang itanong. Marahil ay may kinalaman ito sa kanyang nakaraan, isang bagay na hindi pa niya kayang ibahagi. Mia, mukhang pagod ka na. Gusto mo bang magpahinga muna? Tanong ko, umaasang mababasa niya ang pag-aalala sa aking boses. Hindi, ayos lang ako, Adrian. Mas gusto kong tapusin ito para mas marami tayong maibigay sa mga bata. Sagot niya, pilit na ngumingiti. Ngunit kahit anong pilit niyang magmukhang masaya, hindi ito nakakalusot sa akin. Naisip kong baka ito na ang tamang oras para alamin ang bumabagabag sa kanya. Pero bago pa man ako makapagsalita, lumapit sa amin ang isang organizer. Adrian, Mia, kailangan niyo na bang bumalik sa venue? Mukhang kailangan ng tulong doon. Sabi ng organizer, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Tumingin kami ni Mia sa isa't isa. Sige, susunod na kami, sagot ko, at sabay kaming naglakad pabalik sa main venue ng event. Pagdating namin doon, naabutan naming abala ang lahat sa paghahanda para sa isang sorpresa para sa mga bata. Bigla akong hinila ni Mia sa gilid at bumulong. Adrian, may gusto sana akong aminin sa'yo. Naramdaman ko ang pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang aasahan sa kanyang sasabihin. Ano yon, Mia? May isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, sabi niya, tila nag-aalangan. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na naramdaman ko. Marahil ito na ang simula ng isang bagay na magbabago sa aming dalawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, isang malakas na tunog ng paputok
ang umagaw sa aming atensyon. Ang mga ilaw ay biglang nagdilim at ang lahat ay nagulat. Tila bumagal ang oras habang magkatinginan kami ni Mia. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman kong hinawakan niya ang kamay ko, mahigpit at puno ng takot. Adrian, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to pero hindi ako ang inaakala mong ako. Naguguluhan ako at nais kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin, pero isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Mga kaibigan, sorry sa abala, may nagkaproblema lang sa kuryente. Ayusin lang natin ito ng mabilis. Nakahinga kami ng maluwag, ngunit naiwan akong nag-iisip tungkol sa mga binitawan niyang salita. Ano ang ibig sabihin ni Mia? Ano ang itinatago niya? Sa kabila ng mga tanong sa aking isipan, alam kong may tiwala ako sa kanya. Ngunit ang kanyang mga sinabi ay tila nagbabadya ng isang malaking pagbabago sa aming relasyon. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag, binitawan niya ang kamay ko at ngumiti, tila wala lang nangyari. Adrian, mamaya ko na lang ipagpapatuloy ang kwento ko. Marami pa tayong gagawin. Ngunit kahit anong pilit kong mangumiti pabalik, hindi ko maialis sa isip ko ang kanyang sinabi. Sino ba talaga si Mia? At ano ang kanyang lihim na tila kay bigat sa kanyang dibdib? Sa kabila ng mga tanong, isang bagay ang sigurado ako, hindi ko siya iiwan kahit ano pa man ang mangyari. Ang gabi ay tila naging mas malamig, ngunit ang init ng kanyang kamay ay tila nagbigay sa akin ng pag-asa na ang aming bagong pagmamahalan ay may pag-asang umusbong kahit sa gitna ng mga tanong at pag-aalinlangan. Ngunit handa na ba ako sa mga maaaring mangyari kapag nalaman ko ang buong katotohanan? Sa pagpasok ko sa bulwagan, dama ko ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng halimuyak ng mga pine tree na itinayo sa bawat sulok ng venue. Ang mga ilaw na kumikislap ay tila mga bituin na naglaglagan mula sa langit at nagbigay ng liwanag sa gabing iyon. Ito ang huling gabi ng Christmas charity event at ako'y may halo ng kaba at pag-asam sa puso. Sa dami ng mga taong pumunta, hindi ko maiwasang mapansin si Clara na nakatayo sa isang gilid kausap ang isang grupo ng mga bata. Sa nakaraang mga araw ng event, unti-unting nabuo ang aming pagkakaibigan. Sa kabila ng pagiging estranghero sa simula, ang aming mga pagbati at ngiti ay nagbigay daan sa mas malalim na koneksyon. Ang kanyang mga mata ay tila may sinag na nagbibigay ng init sa kabila ng malamig na paligid, na palaging humuhugot sa akin papalapit. Lumapit ako sa kanya, dala ang mga laruan na gawa sa kamay na aming pinagsikapang buuin sa workshop. Clara, tawag ko na ikinalingon niya sa akin. Para sa mga bata, sabi ko habang iniabot ang mga laruan. Salamat Mario, sagot niya. Ang kanyang nangiti ay tila isang regalo na hindi mabibili ng anumang halaga. Palaging may kakaibang saya sa tuwing kasama ka. Sa gitna ng aming pag-uusap, may biglang sumagi sa isip ko na tila isang alon ng pagsisisi. Hindi ko pa nasasabi kay Clara ang aking tunay na nararamdaman. Sa bawat araw na lumipas, lalo kong nararamdaman ang pagnanais na makilala siya ng higit pa, hindi lamang bilang isang kaibigan, kundi bilang isang taong espesyal sa aking buhay. Alam mo, Clara, simula ko, nang bigla niyang hinawakan ang aking kamay, may nais akong sabihin sa iyo. Ngunit bago ko pa maituloy, may narinig kaming isang malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng bulwagan. Nagkatinginan kami ni Clara, pareho kaming nagulat sa nangyari. Ang sigaw ay mula sa isang bata na tila nawawala ang kanyang magulang. Agad naming nilapitan ng bata upang alamin ang sitwasyon. Ang kanyang mga luha ay parang ulan sa kanyang pisngi at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Huwag kang mag-alala, sabi ni Clara sa bata habang hinahagod ang likod nito upang pakalmahin. Makikita natin ang iyong magulang.
Sa pagsisikap na magbigay ng kapayapaan sa bata, pareho kaming nagdesisyon na tulungan siya. Naghiwalay kami ni Clara upang hanapin ang magulang ng bata sa iba't ibang parte ng bulwagan. Habang naglalakad ako, sinikap kong magtanong sa mga tao kung nakita nila ang nawawalang magulang. Ang oras ay tila bumagal, bawat hakbang ko ay nagdadala ng alalahanin para sa bata. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko ang isang babae na tila aligaga, palingalinga sa paligid. Lumapit ako sa kanya at agad kong napagtanto na siya ang hinahanap namin. "Excuse me, ma'am," sabi ko, "may hinahanap po ba kayong bata?" "Opo," sagot niya, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Nawawala ang anak ko." Agad kaming naglakad pabalik sa lugar kung saan namin iniwan si Clara kasama ang bata. Sa bawat hakbang, dama ko ang pag-asa na bumabalik sa ina. Nang makita niya ang kanyang anak, agad siyang yumakap dito, puno ng pasasalamat at saya. "Salamat po," sabi ng ina habang pinupunasan ng luha ng anak. "Hindi ko alam ang gagawin kung wala kayo." Ngumiti ako at nang makita ko si Clara, alam kong pareho naming naramdaman ang kasiyahan sa pagtulong sa iba. Nagpatuloy ang event, ngunit ang insidenteng iyon ay nag-iwan ng marka sa aming mga puso. Habang papalapit ang pagtatapos ng gabi, nagdesisyon kaming maglakad sa labas sa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng Pasko. Ang lamig ng hangin ay hindi alintana dahil sa init ng aming mga damdamin. Ito na ang pagkakataon ko upang sabihin kay Clara ang matagal ko nang nais ipahayag. "Clara, simula ko ulit, ang aking puso ay tila tumatakbo. Noong una kitang nakita, hindi ko akalaing magiging malapit tayo. Pero sa bawat araw na lumipas, lalo kong nararamdaman ang pagnanais na makilala ka ng higit pa." Ngumiti siya, ngunit bago pa siya makasagot, biglang may narinig kaming isang malakas na ingay mula sa kalangitan. Isang helicopter ang lumilipad, tila may hinahanap sa lugar na iyon. Napatingin kami sa isa't isa, puno ng pagtataka. Sa gitna ng aming pag-uusap, isang bagong misteryo ang lumitaw. Ano kaya ang hinahanap ng helicopter sa gabing ito ng Pasko? Ang sagot ay tila nasa hangin pa at ang aming kuwento ay hindi pa tapos. Sa kislap ng mga ilaw na palamuting nakasabit sa paligid ng parkeng iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking dibdib. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nagsilbing paalala kung gaano kasarap ang bawat sandali. Ang mga tao sa paligid ay nagkakatuwaan, nagpapaikot ng mga regalo, nagkakantahan ng mga awiting pamasko. Ang lahat ay puno ng kasiyahan sa Christmas charity event na ito. Siya ay nandito, ang babaeng estranghero na hindi ko akalaing magiging bahagi ng buhay ko sa ganitong paraan. Nakilala ko siya 2 linggo na ang nakalipas sa parehong kaganapan na ito. Pareho kaming volunteer at sa aming unang pagkikita, may mga ngiti at maliit na usapan lamang. Ngunit ang bawat araw na lumilipas ay tila nagpapaigting ng koneksyon sa pagitan namin. Alam mo, hindi ko akalain na ang simpleng pakikipagkilala ay hahantong sa ganito, sabi niya habang tumitingin sa malawak na tanawin ng puno ng Pasko na puno ng dekorasyon. Ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwing natatamaan ng ilaw ng mga Christmas lights. Ngumiti ako at tumingin sa kanya. "Oh, parang ang bilis ng mga pangyayari, hindi ba? Pero masaya ako na nandito tayo ngayon." Sa kabila ng mga tawanan at kantahan, naramdaman ko ang isang uri ng tensyon, yung tipo na nagmumula sa hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero alam kong ito na ang pagkakataon para aminin sa kanya ang nararamdaman ko. "May isang bagay akong gustong sabihin," sambit ko habang pinipilit ang sarili na hindi magpakita ng kaba. Huminga ako ng malalim, naghahanda para sa mga susunod na salita. Tumalikod siya sa akin, nakatayo sa harap ng malaking Christmas tree na tila iniisip ang mga bagay na dala ng mga nakaraang linggo.
Ano iyon? Tanong niya. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng kuryosidad. Alam mo, noong una kitang makilala, akala ko simpleng pagkakaibigan lang ang mabubuo sa atin. Pero habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman kong may higit pa rito. Inamin ko, ang mga salita ay tila nagiging magaan sa bibig ko. Hindi ko alam kung nararamdaman mo rin, pero hindi ko na kayang itago pa. Nakita ko ang pag-iba ng ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay tila nagtataka, ngunit may halong saya. Sa totoo lang, sagot niya, may nararamdaman din ako. Pero natatakot akong baka hindi mo ito maramdaman, kaya pinili kong manahimik. Ang mga sinabi niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang ligaya. Para bang isang bahagi ng kwento namin ay nagkaroon ng liwanag. Naglakad kami sa gilid ng parke kung saan mas tahimik, ang mga bituin sa langit ay tila nagsisilbing saksi sa aming pag-uusap. Ang saya na malaman ko na hindi ako nag-iisa sa nararamdaman, sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Siguro ito ang simula ng isang bagay na mas maganda. Nagpatuloy kami sa pag-uusap. Ang mga salita ay tila dumadaloy na parang musika sa hangin. Ang mga alaalang binuo sa Christmas charity event na ito ay naging pundasyon ng bagong kabanata sa aming buhay. Subalit, sa kabila ng saya, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na hindi ko pa nababanggit sa kanya. Na tila isang anino sa likod ng mga liwanag ng Pasko. Isang lihim na maaaring makapagpabago sa lahat. Bago pa man magpatuloy ang gabi, naramdaman ko ang pangangailangan na sabihin ito. May isang bagay pa akong hindi nasasabi. Sambit ko, ang tono ng boses ko ay mas seryoso. May isang bahagi ng buhay ko na maaaring maging sagabal sa anumang ugnayan na mayroon tayo. Tumigil siya sa paglalakad at tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Ano iyon? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng sinseridad. Huminga ako ng malalim. Ang puso ko ay tila tumitibok ng mas mabilis. May isang tao sa nakaraan ko na bumalik at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Inamin ko, ang bigat ng mga salitang iyon ay tila bumagsak sa pagitan namin. Sa sandaling iyon, ang lahat ng saya na bumalot sa amin ay tila nagkaroon ng bahid ng pagkabahala. Ang mga ilaw ng Pasko ay nagpatuloy sa paggana, ngunit ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ito ang twist na hindi ko inaasahan. Na sa kabila ng bagong pagmamahalan na nabuo, may isang bahagi ng nakaraan ang maaaring maging hadlang. At sa puntong iyon, alam kong kailangan kong harapin ang lahat ng ito upang malaman kung saan hahantong ang kwento namin. Sa kalagitnaan ng ingay ng mga nagbubukas na regalo at masasayang tawanan, nahanap ko ang aking sarili sa isang sulok ng silid, pansamantalang nagtatanaw sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga snowflake na marahang bumabagsak. Ang kislap ng mga ilaw mula sa Christmas tree ay nagsilbing backdrop sa aking mga iniisip habang iniisip ko ang mga nangyari nitong huling mga araw. Ang Christmas charity event na ito ay nagsimula bilang isang simpleng gawain ng pagtulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay naging daan para makilala ko si Clara. Ang una naming pagkikita ay halos hindi ko malilimutan. Pareho kaming nagboluntaryo sa event na ito at sa loob ng ilang araw, unti-unting nabuksan ang aming mga damdamin sa isa't isa. Siya ay may nangiting tila nakakahawa at ang kanyang tawanan ay palaging nagdudulot ng liwanag sa madilim na sulok ng aking puso. Sa kabila ng aming pagkakaiba, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang uri ng koneksyon na hindi ko naranasan sa sinumang iba pa. Ngunit ngayon, sa likod ng mga ngiti at tawanan, may bumabagabag sa akin. Kanina ko pa napapansin na tila may kung anong alalahanin sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang pagkukunwari, hindi niya maikukubli ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. Nagpasya akong lapitan siya, dala ng pagnanais na malaman
ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Nakita ko siyang nakatayo malapit sa fireplace, ang kanyang mga mata ay tila malalim na nag-iisip habang nakatingin sa isang lumang litrato na nakapatong sa mantel. Clara, tawag ko sa kanya at agad siyang nag-angat ng tingin, tila nagulat sa aking pagdating. Maaari ba kitang makausap? Tanong ko, puno ng pag-aalala sa aking boses. Tumango siya at sabay kaming pumunta sa isang tahimik na bahagi ng silid. Anong bumabagabag sa'yo? Tanong ko, hindi na makapaghintay pang malaman ang dahilan ng kanyang kalungkutan. Sa una, nag-atubili siyang magsalita, ngunit sa huli, nagpasya siyang ibahagi ang kanyang nararamdaman. Alam mo, Jake, simula niya at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Itong event na ito ay hindi lang isang charity para sa akin. Ito rin ay isang paraan para makalimutan ang nakaraan. Ang nakaraan kung saan ako ay nasaktan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kirot sa aking puso sa kanyang mga sinabi. Alam ko ang sakit ng pagkakaroon ng mga sugat na dulot ng nakaraan at hindi ko nais na maranasan niya iyon mag-isa. At ngayon, patuloy ni Clara, dumating ka sa buhay ko at hindi ko alam kung paano ito haharapin. Ayokong masaktan muli, ayokong masaktan ka. Tumigil siya at sa kanyang mga mata ay naroon ang takot at pag-aalinlangan. Sa puntong iyon, naisip ko ang lahat ng mga alaala namin sa event na ito. Ang pagkakapit-bisig namin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang mga tawanan namin sa tuwing may magkamali sa aming mga gawain. At ang mga lihim ng ngiti na palaging nagiging kapalit ng aming mga pagod. Sa kabila ng aking sariling takot, alam kong hindi ko siya basta-basta susukuan. Clara, sabi ko, hinawakan ng kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan natin. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kita iiwan. Nandito ako para sa'yo, hindi lang sa event na ito, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung mabigat ang nakaraan mo, hayaan mong samahan kita para mapagaan ito. Napansin ko ang pagluha sa kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, nakita ko siyang ngumiti ng tunay. Isang ngiting puno ng pag-asa. Nararamdaman ko ang init ng kanyang mga palad at alam ko sa aking puso na tama ang aking desisyon. Ngunit sa likod ng mga sandaling iyon, hindi ko maiwasang maramdaman ang takot sa posibilidad na ito'y panandalian lamang. Sa kabila ng aming pag-uusap, may bahagi sa akin ang nag-aalinlangan na baka hindi ko siya lubusang mapanatiling masaya. Habang kami magkasama, narinig ko ang isang pamilyar na tunog mula sa aking bulsa, isang mensahe. Binasa ko ito at ang mga salita ay tila nagpatigil ng mundo ko. Jake, kailangan kita. Bumalik ka. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala ng mensahe, ngunit ang mga salita ay puno ng urgency. Tila may banta sa likod ng mga ito. Sa puntong iyon, alam kong kailangan kong pumili. Ang pag-ibig na nagsisimula pa lang mabuo o ang responsibilidad na hindi ko maaring talikuran. Sa gitna ng napakagandang gabing iyon, nabalot ang aking puso ng pag-aalinlangan. Alam kong kailangan kong harapin ang hinaharap, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa mga sumunod na araw matapos ang Christmas charity event, hindi ko maalis sa isipan si Mia. Para bang bawat oras at sandali ay may bakas ng kanyang ngiti at halakhak. Ang kanyang boses ay tila musika na umaaliw sa aking isip tuwing ako'y nag-iisa. Hindi ko mawari kung paano nangyari, ngunit alam kong may nadarama na akong kakaiba para sa kanya. Isang umaga habang ako'y nagkakape sa isang maliit na kafe sa sulok ng bayan, nakita ko siyang pumasok. Dala ang kanyang di maipagkakailang liwanag at saya. Agad akong nag-angat ng tingin at kumaway. Nagulat siya, ngunit ngumiti rin at lumapit sa akin. Ikaw pala, sabi niya, sabay upo sa bakanteng upuan sa aking harapan. Madalas ka bang pumunta rito? Oo, paborito ko ang kanilang kape, sagot ko sabay ng ngiti. Ikaw?
Anong ginagawa mo rito? Naglalakad-lakad lang. Minsan kailangan ko ng oras para sa sarili ko, paliwanag niya. Natutuwa akong makita ka. Napag-usapan namin ang tungkol sa charity event. Ang dami naming natutunan at naibahagi sa isa't isa. Sa bawat kwento niya, lalo kong nakikilala ang kanyang pagkatao. Kung gaano siya kabuting tao, kung gaano siya kadedikado sa kanyang mga ginagawa. At habang siya ay nagsasalita, hindi ko maiwasang mapansin ang kislap sa kanyang mga mata na tila ba may natatago pang kwento sa likod ng kanyang mga ngiti. Habang pinag-uusapan namin ang mga plano sa Pasko, tinanong ko siya, may balak ka bang umuwi sa inyo ngayong Kapaskuhan? Umiling siya. Hindi ko alam, parang gusto ko munang manatili rito at magpahinga. Ikaw? Naisip ko ring manatili na lang, mas tahimik dito, sagot ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng parehong ideya. Bakit hindi kami magpasko ng magkasama? Isang simpleng selebrasyon para sa dalawang estrangherong nagkatagpo sa hindi inaasahang panahon. Napangiti kami pareho at nangakong magkikita sa araw ng Pasko. Dumating ang araw ng Pasko. Maaga akong nagising at inihanda ang simpleng hapunan na aming pagsasaluhan. Dumating si Mia na may dalang mga regalo at isang bote ng alak. Simpleng handog para sa isang di malilimutang Pasko. Sabi niya, sabay abot sa akin ng isang maliit na kahon. Habang kami nag-uusap at nagtatawanan sa harap ng kumukuti-kutitap na Christmas lights, hindi ko maiwasang masabi sa kanya kung gaano siya ka-espesyal sa akin. Mia, hindi ko alam kung paano ko sasabihin pero masaya ako na nakilala kita. Napatingin siya sa akin, tila naguguluhan. Totoo ba yan? Tumango ako. Oo, tunay na masaya ako. Hindi ko inasahan na may makikilala akong tulad mo. Nagkaroon ng katahimikan. Nakatingin siya sa akin na para bang may nais sabihin ngunit nag-aalangan. Pakiramdam ko ay may kung anong misteryo na bumabalot sa kanya. Tila ba may lihim na nais niyang ibahagi ngunit hindi niya magawa. Mia, may gusto ka bang sabihin? Tanong ko puno ng pag-aalala. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin ng diretso. May isang bagay na kailangan mong malaman. Tumigil ang oras, ang mga ilaw ng Pasko ay tila nagkikislapan ng mas maliwanag at ang malamig na hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Hindi ko alam kung anong sasabihin niya, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang dibdib. Ano iyon, Mia? Tanong ko, puno ng kaba at pag-aasam. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na tunog mula sa labas ang pumukaw sa aming atensyon. Isang malakas na kalabog, kasunod ng mga sigawan mula sa mga kapitbahay. Agad kaming lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng kalsada, isang kotse ang bumangga sa poste. Ang mga tao'y nagmamadaling lumapit upang tumulong. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Sa gitna ng lahat ng ito, ang aming pag-uusap ay naputol. Ngunit ang mga mata ni Mia ay tila may sinasabi pa rin. Isang lihim na tila hindi pa handang isiwalat. Habang nakatingin sa kanya, isang bagay ang bumabagabag sa akin. Hindi ko alam kung ano, ngunit nararamdaman kong ang sandaling ito ay magbabago ng lahat. At sa likod ng kanyang mga mata, mayroong isang kwento na naghihintay na marinig, isang twist na maaaring magpabago sa aming kapalaran.